Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa radyo sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang mga napapanahong balitang hatid sa atin ng Vito Pechanco Memorial National High School o ng Vitonians News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ako po si Reynald H. Soda. At ako naman po si Rachel Ann M. Basanyas. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang Balitang Bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihayag sa atin ng Vito Pechanco Memorial National High School o Vitonians News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Pines View Primary School, pinasinayaan at formal nang na-turnover sa Sitio Mararag, Barangay Maasin. DA Mimaropa nag-turnover ng crates at strollers para sa Office of the Municipal Agriculture. Mayor Benedito pinangunahan ng Municipal Peace in Order Council 3rd Quarter Meeting. Municipal Development Council tinalakay ang reprogramming ng pondo ng turismo at solid waste management. Online gambling pinagbabawal ng DILG sa mga kawani at opisyal ng lokal na pamahalaan. Pondo at kagamitan para sa mga atleta tinalakay sa local school board meeting. E-Communicative Multimedia Consultancy Services nakipagpulong kay Mayor Benedito para sa pag-unlad ng Kalasigin Mangrove Area. Kaalaman sa pagpapalago ng cacao industry ibinahagi sa mga magsasaka ng Brooks Point. Courtesy call ng 8th Special Forces ng Philippine Army malugod na tinanggap ni Mayor Benedito. At Mayor Benedito pinangunahan ang oath-taking ceremony ng bagong halal na Rural Improvement Club Federation officers. Magbabalik ang Vitonians News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Pines View Primary School, pinasinayaan at formal nang na-turnover sa Sitio Mararag, Barangay Maasin. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Vitonians News reporter Jasper Ancheta. Balitang Bayan! Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang Ipilan Nickel Corporation Resident Mine Manager Alex C. Arabis at Liga ng Barangay President Georgialine Joy Oquiachon ang pagbubukas ng Pines View Primary School araw ng Martes, August 12, 2025 sa Sitio Mararag, Barangay Maasin, Brook Point, Palawan. Masaya namang tinanggap ng punong Barangay Ruel V. Austria ang paaralan. Ang naturang paaralan ay isang makasaysayang hakbang patungo sa pagpapabuti ng edukasyon sa komunidad at magsisilbing daan para sa maraming kabataan na makamit ang mas magandang kinabukasan. Sa kabila ng mga hamon ng pampublikong edukasyon, ang pagbubukas ng Pines View Primary School ay nagbibigay ng bagong sigla at pag-asa para sa mga magulang at mag-aaral sa Barangay Maasin na may layuning mabigyan sila ng pantay-pantay na pagkakataon sa edukasyon. Jasper E. Ancheta, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Jasper. At sa Balitang Pangbayan, DA Mimaropa nag-turnover ng crates at strollers para sa Office of the Municipal Agriculture. Para sa detalye, narito si Vitonians News reporter Ritaj Otala.
Balitang Bayan. Nagtungo ang mga kawani ng Department of Agriculture sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa New Municipal Building, Barangay Tugu, Brooks Point, Palawan upang personal na iabot ang kanilang handog para sa Municipal Agriculture Office ngayong Huwebes, Agosto 14, 2025. Nag-turnover ang Department of Agriculture ng 40 crates at 3 stroller na nakalaan para sa programang Kadiwa ng Pangulo ng Opisina ng Municipal Agriculture sa bayan ng Brooks Point. Nagpahayag ng pasasalamat si Mayor Benedito sa mga kagamitan tiyak na mapapakinabangan ng lahat at tiniyak niyang magagamit ang mga ito sa tamang paraan para mapanatili ang kaayusan at kalidad ng bawat produktong nagmumula sa iba't ibang barangay. Ang mga crates at stroller ay magsisilbing tulong upang mapadali ang pagbiyahe ng mga produkto, gaya ng gulay, prutas at iba pa, nang hindi masira at makarating ng maayos sa kanilang patutunguhan. Pitaj Andrea A. Otala, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ritaj. Susunod, Mayor Benedito pinangunahan ng Municipal Peace and Order Council Third Quarter Meeting. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Vitonian's News Reporter Avra Savrina Astala. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang muling pagpupulong ng Municipal Peace and Order Council para sa third quarter ngayong araw ng Miyerkules, August 13, 2025 sa Mayor's Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tugtob, Brooks Point, Palawan. Pinangungunahan ito ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Municipal Local Government Operations Officer Corazon Atienza, Municipal Peace and Order Council to End Local Communist Armed Conflict Officer in Charge Designate Camille Chasca Castelar at iba pang mga kasapi. Tampok sa agenda ng nasabing pagpupulong ang mga ulat at updates mula sa mga member agencies ng MPOC, partikular ang mga naging accomplishments sa nakalipas na mga buwan. Samantala, patuloy ang pagtupad ng mga kasapi sa kanilang tungkulin at responsibilidad upang higit pang mapagtibay ang kapayapaan at kaayusan para sa mga mamamayan at sa buong bayan ng Brooks Point. Ava Savrina Isabel D. Astala, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ava. Municipal Development Council pinalakay ang reprogramming ng pondo ng turismo at solid waste management. Alamin natin ang buong detalye kay Vitonian's News Reporter Bonnie Siralbo. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Municipal Development Council meeting katuwang ang Municipal Planning and Development Office sa pangunguna ni MPDO Joey C. Paramide, MPA-NP nitong Huwebes, Agosto 14, 2025 sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tugtob, Brooks Point, Palawan. Tampok sa naturang pagpupulong ang reprogramming ng budget ng Municipal Tourism Office at Solid Waste Management kung saan ang mga inisyal na pondong nakalaan sa other maintenance and operating expenses ay ililipat para suportahan ang iba pang programa at proyekto ng kani-kanilang opisina. Isinasagawa ang reprogramming upang masiguro na ang pondo ay magagamit sa mga prioridad na proyekto at aktibidad na makapagbibigay ng mas malaking benepisyo at mas epektibong serbisyo para sa mga mamamayan ng Brooks Point. Bonnie Siralbo, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Bonnie. Samantala, online gambling ipinagbabawal ng DILG sa mga kawani at opisyal ng lokal na pamahalaan. Narito ang ulat ni Vitonian's News Reporter Ritaj Utala. Balitang Bayan. Pinatutupad noong Agosto 12, 2025 ng Department of the Interior and Local Government ang Memorandum Circular No. 2025-082 na mahigpit na nagbabawal sa lahat ng kawani at opisyal nito, kabilang ang mga empleyado ng mga attached agencies at mga halal o hinirang na lokal na opisyal na lumahok o gumamit ng anumang uri ng online gambling. Batay ito sa 1987 Constitution Republic Act 6713 at iba pang direktiba ng Pangulo na nagpapalawig sa pagbabawal sa casino gambling upang masaklaw na rin ang online platform na itinuturing na banta sa kredibilidad at integridad ng serbisyong publiko. Binalaan ng DILG na ang sinumang lalabag ay maaaring masampahan ng kaso at pagmultahin ayon sa umiiral na batas. Agad na ipinatutupad ang kautosang ito bilang bahagi ng panawagan na manatiling tapat at responsable sa paglilingkod bayan. Taj Andrea A. Otala, Vito Pechanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ritaj. Susunod, pondo at kagamitan para sa mga atleta tinalakay sa local school board meeting. Balitang hatid sa atin ni Vitonian's News Reporter Kyle Bernas. Balitang Bayan. Sa muling pagpupulong ng mga kasapi ng local school board ngayong buwan ng Agosto, nagsama-sama sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga guro mula sa South at North Division ng Department of Education sa pangunguna nina
PSDS Dr. Paterno S. Marquez, North Brooks Point District Supervisor Celia B. Siose at DepEd Sports Committee nitong Huwebes, August 7, 2025 sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa agenda ang request letter ng LGU para sa release ng palarong panlalawigan prizes upang mailaan sa pagbili ng karagdagang bagong sports equipment. Kasama rin sa mga napag-usapan ang nalalapit na sport activity ng municipal meet at palarong panlalawigan, pati na ang wastong alokasyon ng pondo na gagamitin upang higit pang maiangat ang galing at kahandaan ng mga atletang magrerepresenta sa bayan ng Brooks Point, na sa gayon ay maging maayos, komportable at kompetitibo sila sa anumang larangan ng sports. Kyle Adrian J. Bernas, Vito Pichanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyle. Samantala, I-Communicative Multimedia Consultancy Services nakipagpulong kay Mayor Benedito para sa pag-unlad ng Calasaguin Mangrove Area. Narito ang ulat sa atin ni Vitonian's News Reporter Jasper Ancheta. Balitang Bayan. Naging makabuluhan ang pagbisita ni na I-Communicative Multimedia Consultancy Services Representatives Kit Fabro, Architect Austria at Architect Gabinete sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. nitong araw ng Lunes, August 11, 2025 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Isa sa mga layunin ng kanilang pagbisita ay ang makatulong at maging bahagi ng development para sa tourism purposes ng Calasaguin Mangrove Area. Malaking karagdagang atraksyon para sa mga turista sa bayan ng Brooks Point kung sakaling maging matagumpay ang pag-develop at pag-improve ng naturang lugar na agad namang sinangkayunan ni Mayor Benedito. Kaya buong buo ang kanyang suporta sa adhikaing makatulong sa pag-unlad ng turismo sa bayang ito. Jasper E. Ancheta, Vito Pichanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jasper. Kaalaman sa pagpapalago ng cacao industry, ibinahagi sa mga magsasaka ng Brooks Point. Sa ulat ni Vitonian's News Reporter, Ava Sabrena Astala. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang pagsasanay ng cacao production management and post-harvest handling training na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. araw ng Martes, August 12, 2025 sa AgriWorld Sitio Lada, Pangobilyan, Brooks Point, Palawan. Ang pagsasanay na ito ay pinangunahan ng Office of the Municipal Agriculture at dito tinalakay sa tamang paraan ng pag-aalaga ng kakao mula sa pagtanim, pag-aani at pinaka-importante ang post-harvest handling. Nagsimula ang programa sa isang mensahe mula kay Municipal Agriculturist Renato A. Bacosa na sinundan ng paglalathala ng rationale ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Division Program ni DA MAAD Senior Agriculturist Joanne O. Blones at ang YFC program na binahagi ni DA MAAD YFC Focal Person Agriculturist 2 Meljan H. Dosejo. Kabilang sa mga tinalakay ang mga teknikal na aspeto ng pag-aani, pag-imbak at pagproseso ng cacao beans upang mapanatili ang mataas na kalidad nito. Nagbigay inspirasyon din si Mayor Benedito sa programa kung saan hinihikayat niya ang mga cacao farmers na mas patatagin pa ang masaganang production ng cacao dito sa bayan ng Brooks Point. Ava Sabrina Isabel D. Astala, Vito Pichanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ava. Samantala, courtesy call ng 18th Special Forces ng Philippine Army, malugod na tinanggap ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni Vitonian's News Reporter Kyle Bernas. Balitang Bayan. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sina 18th Special Force Philippine Army Commanding Officer Captain Romeo Aliman kasama ang iba pa nitong araw ng Lunes, August 11, 2025 sa labi ng New Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Malugod namang tinanggap ni Mayor Benedito ang layuning ipinaabot sa kanyang tanggapan kaugnay sa mga future plans ng kanilang hanay na nakabase dito sa bayan ng Brooks Point. Siniguro naman ng Administrasyong Benedito Feliciano ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa anumang adhikain at mga aktibidad na gagawin para sa ligtas at payapang kapakanan ng mga mamamayan sa darating na mga araw. Kyle Adrian J. Bernas, Vito Pichanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kyle. At Mayor Benedito, pinangunahan ang oath-taking ceremony ng bagong halal na Rural Improvement Club Federation Officers. Balitang hatid sa atin ni Vitonian's News Reporter Bonnie Siralbo. Balitang Bayan.
Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyal ng Rural Improvement Club Federation ng Brooks Point sa ginanap na oath-taking ceremony nitong Martes, Agosto 12, 2025 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob. Itinalaga bilang mga bagong opisyal sina Maria Teresa A. Kakatyan, President, Amalia M. Aspurias, Vice President, Bernadita M. Francisco, Secretary, Expectacion B. Hanoras, Treasurer, at Fermilita R. Balmonte, Auditor. Kabilang din sina Crisanta T. Alcosaba bilang PIO South, Jessie A. Recto bilang PIO North, at Lori A. Deza bilang PIO Central. Kasama rin sina Elizabeth M. Ivena at Mirna B. Tadike bilang Business Managers, Grace Gasendo bilang News at Nofi Laab bilang Project Manager. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng RIC Federation sa pagsusulong ng mga programang pangkaunlaran sa mga pamayanan at hinihikayat ang mga bagong opisyal na gampanan ng buong puso ang kanilang tungkulin para sa ikabubuti ng bayan. Bonnie Seralbo, Vito Pichanco Memorial National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Bonnie. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programa, Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Reynald H. Soda. At ako naman po si Rachel Ann Basanyas. Kami po muli ang Vito Pichanco Memorial National High School o ang Vitonians Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Maraming salamat po sa ating mga mahuhusay na tagapaghatid balita mula sa Vito Pichanco Memorial National High School. Susunod na po ang ating Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan. Ngayong buwan ng Setyembre po ay pinagdiriwang natin ang National Civil Service Month, kung kaya't makakasama po natin ngayong araw ang isa po sa mga magigiting na kawani ng Human Resource Management Office. Walang iba ang ating Administrative Officer 5, Mr. Moksin H. Ibrahim III. Yes, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Mr. Sariego. And of course, sa lahat ng mga tagapakinig natin, good morning po sa inyong lahat. Ayan po, Sir Giro. Sir Giro na lang po ang itatawag ko po sa kanya dahil doon po tayo sanay. Ayun po, Sir Giro, kamusta po kayo ngayon? Okay naman po. Actually, sobrang busy pero we manage naman given na ito ay parte din ng mandato natin, no? At yung ating ang pinagkakabisihan ng gusto ngayong buwan ay yung paghahanda sa ating parating na Philippine Civil Service Anniversary. So ito yung ika-125th na Philippine Civil Service Anniversary. So ayan po, nandito po tayo para sa isa pong talakayan. Dahil kayo po ay isa po sa mga may alam po regarding po sa preparasyon para sa parating na Civil Service Month. Ngayon po ay tatanungin po ng Municipal Information Office ang inyong opisina. Of course, nandito po tayo sa panguna po ito, of course, ng ating HRMO na si Ma'am Luz T. Galicia. Ngayong buwan ng Setyembre po ay pinagdiriwang natin ang National Civil Service Month. Ano naman po ang kahalagahan ng serbisyong ito at paano po isinasakatuparan ito ng ating lokal na pamahalaan, sir? Yes po. So ang Philippine Civil Service Anniversary o itong ang buwan ng Setyembre ay ginaganap natin yung ating National Civil Service Month ay ito yung buwan kung saan ay pinagbibigyan natin ng parangal yung ating mga kawani ng pamahalaan. Kasama dyan ang ating mga elected officials, gayon din yung ating mga appointed employees at yung iba pa nating mga government employees sa mga national government agencies natin. So ang buwan na to ay dedicated talaga para i-celebrate yung efforts ng ating mga public servants na kung saan man po tayo pumunta sa ating bansa dito sa Pilipinas, talagang nandyan yung ating gobyerno, yung ating pamahalaan para maghatid ng serbisyo. At ang buwan ng Setyembre, yung pagkakataon para tayo'y
tayo mag-reminisce sa mga efforts ng ating public servants. At the same time, para balikan natin yung mga tagumpay natin pagdating sa public service. So, ang kahalagahan nito pagdating sa ating lokal na pamahalaan dito sa Brooks Point ay ito yung tsansa para sa buong taon man lang ay mabigyan ng sapat na pagpupugay at atensyon yung mga people behind the success of LGU Brooks Point. Okay, thank you po. Ano-ano naman po yung mga aktibidad at programa na inihanda ng HRMO kasama ng, syempre, yung mga iba't ibang opisina ng LGU Brooks Point para sa pagdiriwang ng National or Philippine Civil Service Month? So, ngayon pong darating na September 2025, talagang marami tayong pinaghahandaan because after so many years, sa lahat ng mga kababayan natin, nais namin ipaalam sa inyo na ang Brooks Point ulit ang mag-host ng ating Friendship Meet o the Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet. So tuwing buwan po talaga kasi ng September, nagsasagawa talaga tayo ng iba't ibang mga aktibidad na sa ating munisipyo na kung saan ang mga main participants natin dito ay ang ating mga kawani ng pamahalaang lokal at gayon din ng ating pang mga government owned and controlled corporations at ang national government agencies. Nandyan na yung mga palaro natin, nandyan yung ating socials, nandyan yung ating parada o yung ating civic parade at iba-iba pang mga programa at aktibidad. Pero ngayong September, particular na sa taon na to, mas busy tayo. Mas marami tayong aktibidad dahil tayo nga yung mag-host ng ating ika-27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet na dadaluhan ng 9 na munisipyo ng Southern Palawan at ang Brooks Point ang siyang mamamayagpag bilang host municipality. At yung mga preparations natin dito, involved na dito yung activities na isasagawa natin sa ating Brooks Point Event Center sa mga dates po ng September 17 hanggang 19. At syempre, kahit na ito ay para sa ating mga kawani, kasama po ang lahat ng ating mga kababayan na gustong nais mapabahagi dito po sa ating mga aktibidad. Thank you so much po. So yan po, katulad po ng nasabi kanina ni Sir Giro na ang bayan po ng Brooks Point ay ang siya pong magsisilbing host ng 27th Intermunicipality Friendship Game ng Southern Palawan. So yun po ay gaganapin po dito sa bayan ng Brooks Point. Sir Giro, maaari niyo po bang ibahagi kung ano nga po yung mga pangunahing pinaghahandaan po or ano na po ang progreso po ng bayan ng Brooks Point bilang paghahanda sa nasabing friendship game? Yes. With regards to that, we would like to extend our gratitude, of course, sa ating butihing punong bayan, Mayor Cesario R. Benedito Jr. Kasi sa totoo lang po, maraming pangangailangan, maraming preparasyon, at dahil buo yung suporta ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating punong bayan ay sa ngayon po, we can say na confident tayo na ready ang bayan ng Brooks Point para sa pag-host ng ating 27th Intermunicipality Friendship Meet. At kasama na sa preparations natin yung ating coordination sa ating mga partner agencies, particularly within the local government unit, at very participative naman po yung ating mga department heads at designated heads. At gayon din, particular na yung ating mga empleyado dahil todo na rin yung pagpe-prepare para sa ating grounds, para sa ating venue, at particular din po yung ating mismong delegation na siyang lalaban din sa mga patimpalak. Dahil syempre mga kababayan, hindi lang natin nais na maging successful ang ating hosting, but gusto rin natin na tayo yung maging champion. Dahil ito, Mr. Sariego, actually itong friendship meet, though friendship ito, competition din talaga to ng mga munisipyo. Kaya we're hoping na Brooks Point will come out not only as the best host of the said event, but also come out as this year's champion, overall champion of the friendship meet. So yun po, no, kitang-kita po natin dito. Kung napapansin po sa ating mga listener dyan, kung napapansin po natin na marami pong mga nag-e-ensayo po dito sa harap po ng ating munisipyo, ito po ay bilang paghahanda na po para sa darating na Intermunicipality Friendship Meet sa darating na buwan ng Setyembre. So ayun po, Sir Giro, gaano po kahalaga yung ganitong uri ng Friendship Meet sa pagpapatibay ng samahan o camaraderie at professional development ng mga kawani ng pamahalaan? So totoo lang, sobrang importante po na ito. Kaya ang aming tanggapan sa pangunguna ng aming department head, si Ma'am Luz Tigalicia, ang ating Human Resource Management Officer, ay talagang pinagtutuunan ng pansin. Buwan pa lamang ng Hulyo ay may pagpupulong na bilang paghahanda dito. Dahil totoo lang po, ito yung natatanging pagkakataon para sa mga kawani natin na kahit papaano, hindi lang sila nakaupo maghapon at nagtatrabaho, kundi kanilang nare-renewed yung kanilang passion for sports, yung kanilang passion for dancing, at iba-iba pang mga lakas at talento na gayon din sa pagpapalawig pa ng ating camaraderie ay dito rin nagkakaroon ng mga bagong kaibigan, nagkakaroon ng mga bagong connections na
kung saan napakahalaga din po para mas mapaganda yung well-being, overall well-being. Dahil ang motto nga namin sa government service, you cannot give what you do not have. So pagdating doon, yung pagmamahal po na binibigay namin sa serbisyo para sa publiko ay kailangan meron din muna kami pagmamahal para sa aming mga sarili o sa ating mga sarili na siyang binabahagi natin sa mga kababayan natin. And through this celebration, through this series of activities, nare-renewed natin yung ating passion for service. Nare-renewed natin yung ating passion sa maraming bagay at napapaganda lalo yung ating performance at serbisyo sa publiko. Tayo po ba, sir, may sinalihan po ba kayo? Bilang host ng activities, sa totoo lang, gusto ko rin sana talagang sumali, no? Before po, kapag hindi Brooks Point yung host at nagpa-participate tayo sa friendship meet, ako po ay sumasali sa mga board games, mga Scrabble, at iba pang activities na medyo limited lang in terms of physical activities, no? Pero ngayong darating na September ay hindi ako makakasali, unfortunately, dahil yun nga, magpo-focus tayo para sa pag-coordinate ng ating mga programa at lalong higit para sa pag-host ng ating mga events. For sure, kapag sasali pa po si Sir Giro doon, bukod sa lalampasuhin ni Sir Giro yan, ay talagang pagod na po siya kaka-host po ng event po na ito. So ayan po, paano po naman sinisigurado na ang mga kawani po ng LGU Brooks Point ay aktibong makikilahok at makikinabang sa mga gawain ng Civil Service Month at friendship meet po? Siyempre kasi, sir, di ba, hindi naman po pwede na ihinto natin yung ating trabaho. So, paano po natin na-assure po yung suporta po ng lahat po ng kawani ng pamahalaan natin na may kilahok po sa nasabing programa? Yes. First and foremost, this is policy integrated. Sa madaling salita po, ito ay kasama sa pulisiya, kasama sa IPCR o yung performance targets ng ating mga empleyado. So talagang expected na sa second semester ng bawat taon ay nakalagay doon yung kanilang 100% participation and cooperation sa pagpapatupad o pagsasagawa ng ating Philippine Civil Service Anniversary tuwing buwan ng Setyembre. At ngayong taon nga, ang ating friendship meet celebration. Kaya naman with regard sa participation, talagang mataas yung level of participation ng mga empleyado kasi isa sa mga target nila yon sa kanilang performance indicators. Nonetheless, sa totoo lang, may mga resistance din. Kumbaga may mga ayaw din maglaro, ayaw sumali, ngunit pinapaalalahanan din natin sila at nagpapasalamat din tayo sa ating Employees Association na sila yung nagtatap sa mga kawani natin na kailangan mag-participate at makiisa at konti lang naman yung may mga ganun tayong incident kasi syempre may mga medyo reserve, ayaw nila masyado o yung mga activities mapasama o medyo kumbaga mas prefer nilang manood. Pero gusto nga natin dito tayo, lalong higit na tayo yung host, tayo yung manguna po. At we're very thankful kasi una yun nga, policy integrated, properly coordinated, andyan yung ating mga executive order, memorandum orders na inilalabas ng ating punong bayan agad-agad kapag kailangan po para lang masigurong lahat ng mga empleyado natin ay makikiisa. Gayon din, lalong higit, mas importante po ang partisipasyon ng ating mga opisyal at mga pinuno ng ating mga departamento. At with regards sa delivery ng public service, we're very glad kasi talagang ito, nagsiskeletal framework tayo as much as possible. Yung mga practices nila, nakaschedule po yan. Kaya asahan nyo po, wala pong instance na pupunta kayo ng aming mga tanggapan na sarado ito dahil lagi pong minimake sure, lalong higit ng aming tanggapan sa human resource na ang mga opisina ay laging merong naiiwan para po magtalakay ng mga pangangailangan na ating mga kababayan. Yes, personally speaking, na-invite po ako na sumali sa Zumba tsaka sa bench cheering. But unfortunately, mabibisi po kami din na MIO sa programa po na yan. Kaya maybe next time. Pero sayang naman, di ba? Maganda sana na mabahagi ka dun sa sa Zumba natin. Parang I'm looking forward to that sana. Feeling ko tapos na ako sa era ko na gano'n. Dito na tayo sa seryoso mode, di ba? Yes. But anyways, ayun po. Sir, ano naman po yung mga hamon po na inyong hinaharap bilang host ngayong taon? And paano nyo po ito hinahandaang malampasan? Meron po ba kayong struggles so far? Definitely po, meron tayong mga struggles, especially in terms of coordination sa ating mga partner municipalities dahil malalayo. Isipin nyo po kasama ang Balabac, Kalayaan at iba pang mga munisipyo ng Southern Palawan. Tingin ko nandun yung pinaka-challenge pero wala namang hindi nakukuha sa magandang usapan. Kaya nitong nakaraang araw lang ay nagkaroon din tayo ng final preparatory meeting kasama sila at ipapaliwanag natin ano ba yung mga guidelines natin sa iba't iba nating mga aktibidad. So ayun naman po. At with regards sa iba pa sa mga preparation natin, marami ding hamon, kumbaga may mga barriers din pagdating sa mga pangangailangan pero given na nandito yung ating nandito rin po yung ating task force
Nandito yung ating mga empleyado na matagal na natin kasama sa paghahanda sa Friendship Meet at sa Civil Service Anniversary ay kabisado na rin nila kung ano yung mga dapat gawin at we're very glad sa expertise ng mga nakakasama natin, nakakatulong natin. So yan po, no, regardless na may mga challenges po tayong kinakaharap at talaga naman pong ginagawan po ng paraan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Siyempre, of course, sa suporta po ng ating Municipal Mayor na si Mayor Cesario R. Benedito Jr., ni Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, pati na rin ng mga Sangguniang Bayan members at mga department heads. So yan po, thank you so much po sa lahat po ng sumusuporta po para po sa ating paghahanda ng ating Intermunicipality Friendship Main. So ayan po sir, no? Panghuli, ano naman po yung inyong mensahe sa mga kawani ng LGU at sa buong mamamayan ng Brooks Point kaugnay sa pagdiriwang ng Civil Service Month at sa nalalapit na 27th Intermunicipality Friendship Meet? Yes, sa lahat ng ating mga kawani at gayon din, opisyal ng pamahalaan lokal ng bayan ng Brooks Point, we're looking forward po sa inyong full participation. And we're really hoping the challenge really is that we make Brooks Point champion of this year's Philippine Civil Service Anniversary, and we make Brooks Point the best host of the 27th Friendship Meet celebration dito sa ating bayan na gaganapin natin ngayong buwan ng Setyembre. At para sa lahat ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Brooks Point, sa atin pong general public, we'd like to invite you to take part. Pwede kayong makipag-coordinate din po sa ating tanggapan doon sa mga business owners. Pwede kayong maglagay ng mga stalls diyan kasi mag-open din po tayo ng mga spaces para sa mga nais magbenta ng kanilang mga produkto at serbisyo. At gayon din ay talagang kaya nga gustong-gusto ng ating punong bayan magsagawa ng mga ganitong aktibidad dito. We're looking forward din po na maisagawa dito yung provincial meet at iba pa pong mga malalaking event dahil kumikita yung ating mga kababayan. At yan ang isa sa mga concern natin at yan ang mga gusto nating mas palawigin pa yung mga investments dito sa ating bayan. Sa lahat nating mga kababayan, invited po kayo to take part. Please be there. Support the delegation of Brooks Point. Lalong higit nandito lang sa atin yan. Majority of the events will be conducted in our Brooks Point Event Center at sa ating Octagon Plaza. At talagang looking forward po kami na nandyan kayo para itaguyod ang banner ng bayan ng Brooks Point at ipagsigawan ang pagiging kampiyon ng ating bayan. And of course, we would like to also invite the social media content creators and the vloggers po na take part po para ma-promote po yung mga events po natin para sa darating na 27th Intermunicipality Friendship Meet ng Southern Palawan Municipalities. And dyan po, hindi po natin namalayan yung oras, Sir Jiro. Sobrang napaka-well-detailed ng kanyang explanation po ng paghahanda ng bayan ng Brooks Point sa darating na 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet. Thank you so much po, Sir Jiro, sa inyong time. At alam naman po namin na napaka-busy po ninyo. Pero pinaglaanan niyo po kami ng oras para maibigay po natin sa ating mga listeners ang mga impormasyon na kailangan at deserve po nila. Thank you so much, Sir Jiro. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga Sangguniang Bayan members. Una na po dyan ang isang anunsyo o frequently asked questions na naipost ng Mabeo sa kanilang official Facebook page. Ano nga po ba ang pinagkaiba ng Mabeo sa MAO? Ang Mabeo o Municipal Agricultural and Biosystems Engineering Office ay isang hiwalay na opisina sa ilalim ng supervision ng Agricultural and Biosystems Engineer. Nakafocus ito sa engineering side ng agriculture, gaya ng planning, designing, at implementation ng agricultural infrastructure, machinery, irrigation systems, at farm structures. Samantala, ang MAO or yung Office of the Municipal Agriculture ay isang hiwalay na opisina na
na nasa ilalim ng supervision ng municipal agriculturist. Ito naman ang humahawak sa agricultural and production side, kabilang mga crops, livestock, fisheries, farmer support services, at extension programs. So ayan po, para hindi po tayo malito, ayun po ang pinagkaiba ng Office of the Municipal Agriculture pati ng Mabeo. Ito po ay isang anunsyo po mula sa Brooks Point School of Arts and Trades. Ayon po sa kanilang official Facebook page, sila po ay nagbigay ng anunsyo sa kanilang mga paparating na community-based trainings in collaboration with TESDA Provincial Training Center, Palawan. Una na po dyan sa darating na September 1 to 8, 2025 ay magkakaroon po ng Assembly of Solar Night Light and Post Lamp Entrepreneurship Level 4 training para po sa ating mga PDLs or yung Persons Deprived of Liberty. Magkakaroon din po ng Batch 1 Food Processing and Entrepreneurship Level 4 training sa darating na September 9 to 12, 2025 para sa atin pong mga community volunteer workers, at para sa Batch 2 naman po ng Food Processing and Entrepreneurship Level 4 training sa darating na September 16 to 19, 2025 para po sa ating mga Alternative Learning System students or yung mga ALS students. So para po sa mga karagdagang impormasyon, maaari lamang po na bisitahin po natin ang official Facebook page ng Brooks Point School of Arts and Trades. At kung tayo man po ay may gustong sabihin, iparating po sa kanila, maaari po natin silang i-email sa bpsat25@gmail.com. So isa pa pong anunsyo mula sa Scholar ng Bayan. According po sa official Facebook page ng Scholar ng Bayan Brooks Point, ito po ay isang update para sa mga Scholar ng Bayan. Marami po ang nagtatanong tungkol sa release ng scholarship, allowance o educational assistance grant para sa ating mga Scholar ng Bayan. Ipinapaabot po ng Scholar ng Bayan na ito po ay isasagawa sa pamamagitan ng isang malaking pagtitipon na pinamagatang CBOL, Orientation and Grant Release Program, pagtitipon ng kabataan para sa mas maliwanag na bukas. Ang target schedule po nito ay sa huling linggo ng Setyembre ngayong taon at ang tentative date po ay sa Brooks Point Event Center. Sa nasabing programa ay i-orient ang ating mga scholar lalo na yung mga bagong pasok tungkol sa CBOL Scholarship Program. Kung ano nga po ba ang mga layunin nito, mga benepisyo at ang mga paalala. Magsasama-sama po ang lahat ng scholar para sa isang General Assembly at higit sa lahat dito rin po ipapamahagi ang mga allowance ng lahat ng scholar sa high school and college level. So mahalaga pong tandaan na ang lahat ng scholar ay inaasahang dumalo upang makakuha sila ng kanilang allowance at makilahok sa nasabing orientation. Ang eksaktong petsa at detalye ay i-aanunsyo sa mga susunod na araw at pinapaabot po ng Scholar ng Bayan ng Brooks Point ang kanilang pasasalamat sa inyo pong patuloy na pag-unawa at patuloy na pagsuporta sa nasabing programa. Sama-sama po tayo magsibol tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, ako po ang inyong lingkod, Joshua S. Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.